Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikapitong kabanata ng Mateo at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Ngayon nga po, nais ko pong tignan ang tatlong kabanatang ito na magkakasama, 6, 7, at 8. Gospel of Matthew recorded the Sermon on the Mount. Ang Mateo nabanggit po doon ang sermon sa bundok. And in the book of Luke, At sa libro ng Luke, Luke has recorded the teachings he had made on the sermon. nabanggit po doon ang mga pagtuturo na nabanggit na tinuturo ng Diyos. And I feel like in Matthew, At ramdam ko na sa Mateo, these teachings, the Sermon on the Mount, because we believe Jesus went up to the mountain and he sat down where his disciples draw near to him, where he began to teach. This is why it's called Sermon on the Mount. ang Panginoong Yesus ay pumunta sa bundok kung kaya naman tinatawag itong pagtuturo This is not on whether the teachings are on the mountain. pagtuturo sa bundok ng pag-akyat ni Hesus Kristo. Whether it's on the mountain or the plain, it's what we, as interpreters of the Bible, we sort of link them these categories. Kung kaya naman tinawag itong mga pagtuturo sa bundok. Dahil sa Ebanghelyo ng Mateo, ito po ay tungkol sa hari. At para kay Lucas, That's why there are these differences. According to the purpose of the book of that book of the gospel. And telling these things. I feel like God has revealed this 611. nais pong ipakita ng Diyos sa atin ngayon kung ano ang puno ng buhay. At ang puno ng buhay ayon sa Exodus at sa Isaiah ay makaharing pagiging lingkod. Maaring pamilyar na po tayo sa pagtuturong ito dahil ilang beses ko na po itong nabanggit. Si Hesus Kristo ang pinakamataas na hari. Ngunit tayo din po ay naghahari kasama ni Hesus Kristo. At tayo ay magiging hari din at ano pong ibig sabihin nito? Maaaring kung hindi po tayo nakikinig sa mga pagtuturo ay hindi po natin ito maunawaan. Sa anong paraan po tayo magiging tulad ni Hesus Kristo na makapaghahari kasama niya? Ang libro ng pahayag ay hindi lamang po isinulat para sa kinabukasan kundi maging din para sa mga mananampalataya noong araw. Na kahit na humaharap sila ng mga pag-uusig, kailangan nilang magpatuloy sa pananampalataya. Iyon ang pinal na pagkakataon o kaya pinal na laban. Sa pahayag ay mababasa po natin ang tungkol sa pitong bowl at pitong trumpeta.
Sa gitna ng syudad ng kaharian, ano ang mayroon po doon? Iyon ang pinakamataas na nilikha ng Diyos, ang puno ng buhay. Ang lahat ng mga nakasulat sa libro ng pahayag ay nagsasabi kay John at sa mga apostol at sa mga simbahan noong araw. Pang kanilang malaman, kanilang sinasabi na ang lahat ay makakaranas ng mga laban. At sa dulo ng mga labanan na ito, tayo po ay magkakaroon ng katagumpayan. Tayo ay nasa liwanag. Dapat po tayong mabuhay sa kinabukasan. Makikita po natin ang kalwalhatian ni Kristo at makikita po natin ang kalwalhatian ng puno ng buhay. Pinapakita rin po ang potensyal ng puno ng buhay. Sa kinabukasan, sa hinaharap, tayo po ay maghahari kasama ni Hesus Kristo. Ngunit maging sa panahon din po natin ngayon, ang Diyos ay patuloy pa rin na naghahari. Kahit na narito o kaya kahit na makikita po natin ang kapangyarihan ng kasamaan. Mayroong katagumpayan sa mga labanan na atin pong haharapin. Kailangan po nating pumasok sa katotohanan ito, kung kaya lagi kong sinasabi na dapat po tayong mamuhay para sa kinabukasan. Ang kinabukasan na akin pong tinutukoy ay ang bagay na sinasabi din po ng nasa libro ng pahayag. Sa kinabukasan, ito po ang mangyayari. Kung paano nakikita po natin ang puno ng buhay sa ngayon, atin po dapat itong tanggapin at isabuhay. Ngayon, tayo po ang puno ng buhay. Dapat po nating isabuhay ang pagiging puno ng buhay kung ano po ang katangian nito. Kaya nang nagtuturo si Hesus Kristo sa ating pong pagbabasa sa libro ng Mateo, nabanggit ko po na ang pagkilos ng kaligtasan ng Diyos ay hindi po tumitigil. Tayo po ang nakikitang kaharian ng Diyos. At kung tayo nga po ay nakikita ng ibang tao, nakikita din po nila ang kaharian ng Diyos, nakikita nila ang liwanag ng puno ng buhay, nakikita nila ang kalwalhatian ng puno ng buhay.
At ngayon, sa pagbabasa po natin ng mga pagtuturo sa Mateo, mula chapter 5 hanggang chapter 7, ito po ay napakahalaga. Ito po ang simula ng full-time ministry ni Jesucristo. Bago po ang chapter 5 to 7 ay nabasa po natin ang pagpili ni Jesus sa 4 na disipulo. Pagkatapos ay sa chapter 5 nang makita ni Jesus ang mga tao, ay umakyat siya sa bundok. Saka nagturo. At tinawag nga ang mga sumusunod na mga pagtuturo bilang mga pagtuturo o sermon sa bundok. Noong panahon ng mga reforma ay mayroong paniniwala na mga tao ay dapat na mabautismuhan ayon sa kanilang paniniwala. Tinanggap po noon ang pagbabautismo ng mga bata. Ngunit ngayong binabasa po natin ang nasa Biblia, nabanggit po dito ang pagbabautismo ng pananampalataya, na kung sino bang mababautismohan ay maliligtas. Ibig sabihin, kung tayo man ay nabautismuhan na noong tayo ay sanggol pa, dapat po tayong mabautismuhan muli sa pananampalataya. At sa panahon nga ng mga reforma noon, kanilang sinasabi na hindi na kailangan mabautismuhan pa ulit. Hanggang sa panahon ni John Calvin. Nagkaroon ng pagkakaiba sa kanilang mga paniniwala. Nang ako ay maordena bilang pastor, kailangan kong maunawaan ang lahat ng ito. Mga Baptist ang naniniwala sa ikalawang pagbabautismo
Sila ay inusig at sinubukang patayin, kung kaya naman nagkaroon ng kaguluhan. Kinuha sila ng mga taga-Russia. Pagkatapos ay nagtatag ng komunidad ng isa pang denominasyon. At doon nga din po ako nabautismuhan bilang pastor. Alam ko ng Diyos ay mayroong ginagawa sa aking buhay nang ako'y nasa lugar na iyon. Mennonites. Nang si Constantine ay nakakilala kay Hesu Kristo, pinalitan nila ang pangalan ng kanilang paniniwala at tinawag iyong Katolisismo. At ang mga tao nga na nakilala, na naniniwala sa muling pagbabautismo ay tinawag muling mga heretiko. At pagkatapos ng ilang taon ay nagkaroon muli ng evangelical meeting. Lumabas ang mga naniniwala sa humanismo na nagsasabi na hindi kailangang sundin ng napaka-istrikto ang salita ng Diyos. Ngunit ang mga taong ito ay tinama ni Billy Graham. Mayroong mga fundamentalismo, mayroong mga humanismo, at mayroong 2,000 lider na nandoon na nagpulong-pulong. At tumating din ang mga liberalismo. At sa pagpupulong nga na iyon po ay tinawag na mga ebanghelismo. Sila ay nakatuon lamang sa evangelism. Napakaraming mga impluensya na naglabasan noong araw. Naroon ang mga taong naniniwala sa muling pagbautismo, ngunit sila ay nausig. Nang ako ay nagpunta sa Switzerland, pumunta ako sa lugar kung saan sila nagkaroon ng pagpupulong. At sa katedral nga na iyon, ako ay nanalangin bilang kinatawan ng 611 at nagsabing ako ay kinatawan din ng puno ng buhay. Dahil sa pagkilos ng Diyos ay nagkaroon ng mga pagbabago sa mga paniniwala at sa relihiyon. At kung nasaan man po tayo ngayon ay isa pong hakbang muli tungo sa reforma.
Pagkatapos ay ipinagdasal po namin ang reformang naganap noon. Ako ay nanalangin doon. At sa aking pananalangin, ay naalala ko muli ang tungkol sa puno ng buhay. Kung paanong mas madami pa po tayong natututunan tungkol sa kalooban ng Diyos sa prinsipyo ng Panginoon. At akin ding ipinagdasal na naway hindi ako mausig o kaya'y mapahirapan tulad ng mga nauna sa akin. Itong panalangin na ginawa ko nang ako'y nasa Europe. At ngayon sa pagbabasa po natin ng mga ebanghelyo sa Mateo, hindi lamang po natin dapat ito tignan sa pananaw na siya ay nagturo sa bundok. Pinapakita dito na nais ng Diyos ng kanyang mga tao ay maging puno ng buhay, kanilang isabuhay ang puno ng buhay. Sila ay tinawag ng Diyos. Tinawag silang mga disipulo ng puno ng buhay. Nais ko pong maunawaan natin ito. Ang 3 kabanatang ito ay napakahalaga. Hindi ko alam kung sorry. Meron po silang inihanda na PPT ng 3 kabanata mula chapter 5, 6 at 7. Sa chapter 5 verse 1 to 16 hanggang chapter 7 to 11, yun nabanggit po ang tungkol sa mga puno ng buhay. Chapter 5, it says 17 to 20. So chapter 5, verse 17 to 20. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisi ang kautusan at mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga ito, kundi upang tuparin. Dito tinuturo ng Diyos na ang kanyang mga kautusan ay hindi po dapat natin baliwalain, bagkus ay narito tayo upang matupad ang lahat ng iyon. Sa mga sumusunod pang mga kabanata, nabanggit po doon na tayo ay dapat na maging puno ng pag-ibig at hindi maghiganti. Kaya po ba nating maging kasing banal ng Diyos? Hindi. Mahirap pong gawin niyon. Ngunit paano po natin? Ngunit sinasabi ni Jesucristo na dapat po tayong maging banal dahil ang Diyos na nasa langit ay banal din.
Ngayon sa chapter 6 verse 1 to 18, tungkol po iyon sa pagbibigay limos o kaya sa pagtulong. Pinapakita po nito ang katuwiran ng puno ng buhay. At kung paano dapat ang ating pananalangin, ang ating pag-aayuno. Manalangin po tayo sa Diyos ng may tapat na puso, ng may buong puso. Chapter 6 verse 19 hanggang 7:11. Ang ating pagiging makatwiran ay dapat na higit pa sa mga Pariseo at Saduceo. Dapat po nating malampasan ang tensyon o kaya'y impluensya ng mundo. Ito po ang ibig sabihin o kaya'y ipinapakita ng mga salita at kautusan ng mga propeta. Sa chapter 5, sinasabi po doon na ang Diyos o si Yesu Kristo ay hindi tumating upang ipawalang bisa ang sinasabi ng mga propeta. Ngunit narito siya upang maisakot para ng lahat ng iyon. Pinapakita po nito na ito ang daan tungo sa puno ng buhay. Sa chapter 7, 13 to 29, sinasabi po doon na hindi dapat tayo manghusga, hindi tayo humatol ng iba. Yun ang nasa chapter 7. Oh. Ang mga kautusan ng mga propeta ay iisang bracket. At tulad nga po ng sinabi sa libro ng Isaiah, tayo ay matatawag na mga puno ng katuwiran. At ngunit nang mabanggit ni Isaiah yon sa libro ng mga noong araw, iyon ay pagtatama para sa mga tao. Dahil sila ay tulad ng mga nasa mundo, nasa impluensya ng mundo.
Sinasabi dito na hindi dapat tayo maging puno na nasa mundo bagkus ay maging tulad ng Diyos. Maging mga puno na itinanim ng Diyos. Ngayon, ang buhay po natin ay para mapapurihan ng Diyos. Tayo ay itinanim ng Diyos. Nang ang mga disipulo ay dumating sa buhay ni Hesu Kristo, sila ay kanilang tinulungan, kanyang tinuruan. At sa chapter 7 nga ay nabanggit po doon na dapat silang dumaan sa makipot na daan. At ang mabuting puno ay magkakaroon ng mabubuting mga prutas, mga mabuting bunga, Kailangan po nating isabuhay ang lahat ng mga katotohanan ito, mga pagtuturong ito upang tayo ay maging tunay na puno ng buhay. Paano po tayo mabibigyang biyaya ng Diyos? Yun po ay sa pagiging puno ng buhay. Ito po ang puno ng buhay. Kung babasahin po natin ang 3 kabanata na ito sa Mateo, tinuturo lamang po nito na tayo ay maging puno ng buhay. Nang si Hesu Kristo ay umakyat sa langit at ang mga mananampalataya noon ay nausig, ang 3 kabanatang ito ay naisulat. At sa pagkakasulat nga ng mga ito ay mga pahayag ni Hesu Kristo na dapat po nating tanggapin upang tayo ay maging tunay na puno ng buhay. Sa panalangin ni Hesu Kristo, mayroon pong 3 panalangin at 3 papuri. At bago ang 3 papuri, ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kalwalatian ay sa iyo, O Diyos. Iyon po ay patungkol sa kaharian ng Diyos, kung gaano katindi, kalaki, kasagana ang kaharian ng Diyos. Nanaway mapangyari ang kung ano mang nangyayari sa kalangitan sa lupa. Naway ang lahat ng tao sa mundo,
lahat ng tao sa mundo ay makita ang kalwalhatian ng Diyos. Purihin ang iyong ngalan. Makikita po natin dito ang kapangyarihan ng puno ng buhay, na tayo ay gagamitin ng Diyos, na tayo ay palalayain ng Diyos mula sa kasamaan upang ating mapagtagumpayan ang kasamaan. At lahat ng mayroon tayo o kaya kailangan natin ay ibibigay ng Diyos. Ang lahat ay manggagaling mula sa Diyos. Dahil ito ang kanyang kaharian. Ang kaharian ng Diyos ay panghabang buhay. Ito po ang puno ng buhay. Sa ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos, sa ating higit na pag-unawa sa panalangin ni Hesukristo ay mas maunawaan po natin ang puno ng buhay. Maunawaan po natin kung paano natin mapagtatagumpayan ang tensyon at impluwensya ng mundo. Sa chapter 6 nabanggit po doon na para mapagtagumpayan po natin ang tensyon o kaya impluwensya ng mundo, dapat po tayong nakapokus sa kaharian ng Diyos at nag-iimpok para sa kaharian ng Diyos. Hindi dapat po tayo lumalakad sa kadiliman o kaya sa kamunduhan. Pagkatapos ay nabanggit po doon na huwag mabahala o kaya ay mag-alala pagdating sa ating kakainin at isusuot. Pagkatapos ay chapter 7 ay nabanggit po doon na huwag po tayong manghatol ng iba. Sinasabi po dito na tayo ay mga puno ng buhay at tayo ay nasa kaharian ng Diyos. Ang mga hindi kabilang sa kaharian ng Diyos, kanila pong tinatanggihan ng banal na espiritu o kaya ay inuusig po nila tayo. Ngunit hindi dapat tayo mag-alala o kaya ay mangamba para sa mga taong ito. Kanilang tinatanggihan ang ebanghelyo ng Diyos. Dahil kung tutusin, tayo po ay patuloy na aatakihin ng ibang tao, patuloy na aatakihin ng mundo at ng mga taong tumatanggi sa salita ng Diyos. Ngunit tulad nga po ng panalangin ni Hesukristo na tayo ay iligtas ng Diyos mula sa kasamaan, tayo ay maligtas sa lahat ng panunukso. So verse 7 hanggang verse 1 hanggang 11, dapat po tayong manalangin ng may pananampalataya at patuloy na dumulog sa Diyos. Tayo po ay nilikha ng Diyos upang maging puno ng buhay. Humiling at manalangin tayo sa Kanya at iyon ay Kanyang ibibigay sa atin. Ang kalooban ng Diyos ay maisa sa katuparan
Kung kaya ang ating pong prayer meeting ay napakahalaga, ang ating buwan-buwan na pananalangin ay napakahalaga, ang ating Fortress Prayer Meeting ay napakahalaga. Sa ating pagpapatuloy, nakikita po natin ang revival na magaganap sa baryo. At ako man din ay dinala ng Diyos sa Europa upang manalangin at ako ay nakatanggap ng mas marami pang pagpapahayag tungkol sa puno ng buhay. Mga kapatid, nakikita po ba natin kung paanong tayo ay umuusad sa taong ito? Ipinapakita ng Diyos kung gaano siya katotoo. Ngayon ay panahon po ng revival. Ngayon ay panahon na ang Diyos ay gagawa ng kamanghamanghang bagay sa ating pong mga buhay. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong dumulog sa mga prayer meeting, sa Fortress Prayer Meeting. Ang Diyos ang magtataas sa atin upang hindi po tayo maabot ng kaaway. At magtuon ng pansin sa sinabi po sa verse 12. Chapter 5 verse 12. Chapter 5 verse 17 to 20, tungkol po yun sa katuruan. At sa 7 to 12, tungkol din po yun sa mga katuruan ng Diyos. Kamakailan lamang nang kami ay pumunta sa Jerusalem, meron kaming nakatagpo na isang rabbi. At tinanong niya kami kung saan kami nanggaling. Sinabi namin na kami ay mula sa Hong Kong, mula sa 611 Bread of Life Church. Pagkatapos ay kanyang sinabi na ang 611 ay ang Torah, ang puno ng buhay. Nakapaloob sa mga pagtuturong ito ang puno ng buhay. Noong 2001, nang natanggap ko po ang pangitain ng 611, kami ay nagtungo sa Hong Kong. Nang ako ay naghahanap ng lugar kung saan tayo magtitipon, ang Diyos ay nangusap sa akin sa airport. Narinig ko ang boses ng Diyos. Tinutulak ko ang trolley na aming ginagamit tungo sa gate, tungo sa pintuan sa labas. Pagkatapos ang Diyos ay nangusap sa akin. Joshua, ang iyong pangitain ay mula sa Isaiah 61 verse 1 at maaari mong tawagin ang iyong simbahan na 611 Bread of Life Church. At mula noon ay aking tinanggap ang pahayag na ito mula sa Diyos. Maging ang tungkol sa puno ng buhay, puno ng katuwiran. At patuloy akong tumulog sa Diyos at unti-unti ay lalo pang naghahayag ang Diyos sa akin. Hanggang sa natanggap po natin ang pahayag ng Diyos na tayo ang puno ng lahat. Pagkatapos ay natanggap din po natin ang pangitain ng pagtatanim ng punong buhay sa 52 taon. Ngunit marami pong hindi naniniwala. Ngunit ang Diyos ay nagkukumpirma sa lahat ng ito. Ngayon ay dinadala po tayo ng Diyos sa revival at ako ay nagpapasalamat. Dito ang puno ng buhay. Ay isang bracket na nakikita po natin ang katuwiran ng puno ng buhay sa gitna.
Ang puno ng buhay, ang ilaw at asin ng mundo. Dito sinasabi po kung paano natin ito maisasabuhay. Nabanggit din na dapat tayong dumaan sa makipot na daan. Kung tayo po ay masamang puno, tayo ay magkakaroon ng masasamang bunga. Ngunit kung tayo po ay puno ng buhay, tayo ay magkakaroon ng magaganda at saganang mga bunga. Mayroong pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan, kabutihan, pagiging mahinahon, pagkontrol ng sarili, at ang iba pa. At tulad ng sinabi sa Isaiah 61 verse 11, ang katuwiran at ang pagpupuri ay tutubo at pagbubunga mula sa iba't ibang mga bansa. At ang mga puno ng buhay ay maitatanim at mapapalawig pa. Tayo po ay dapat na maging mabuting puno. At iyon ay ang puno ng buhay. Isabuhay ang pagiging puno ng buhay. Itatag ang tirahan sa bato at hindi sa buhangin. Hayaan natin na ang Diyos ang atin pong pundasyon. Ang Diyos ang atin pong muog. Ang lahat po nating ginagawa ay dapat na Diyos ang ating pundasyon. Ano ang kanyang kalooban? Ano ang kanyang nais? Tayo ay kumilos ayon sa pundasyong iyon. Upang tayo po ay maging tunay na puno ng buhay. Noon, tuwing binabasa po natin ang mga nabanggit dito sa chapter 7, para lamang silang mga parabola. Ngunit ngayon nakikita po natin na ito ay nagtuturo kung paano nga ba maging puno ng buhay. Dapat po tayong magkaroon ng magagandang bunga, mabubuting bunga. Ang Diyos ang atin pong muog at dapat po tayong maging malapit sa kaharian ng Diyos. Ang kalwalhatian ay sa Diyos mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Ang Diyos po ang ating muog at tangkulan. Siya po ang ating muog at tanggulan. Wala po tayong dapat nakatakutan. Ang Diyos po ang ating muog at tanggulan. Ang puno ng buhay ay dapat na magmula sa muog na ito. Noong nakaraan tuwing binabasa po natin ang mga sermon sa bundok, hindi po natin makita ang kabuoang hitsura nito, ngunit ngayon nakikita po natin na ang lahat ng ito ay tungkol sa puno ng buhay. Mga kapatid, marami po tayong matatanggap na pahayag sa pang-umagang debosyon. Kung kaya magpapatuloy lamang po tayo sa pagbabasa, sa pag-aaral. At magsisilbing ilaw sa atin pong pamumuhay. Marami pong mga simbahan ang tila puro mga gawain lamang, ngunit hindi tinutulungan ng kanilang miyembro na tunay na mamuhay ayon sa puno ng buhay. Ngunit sa atin po, tayo po ay narito upang mag-aral,
makatanggap ng salita mula sa Diyos at mamuhay ayon dito upang maging puno ng buhay. Mga kapatid, purihin po natin ang Diyos. Ang Diyos ang atin pong muog at hindi po tayo matatakot, hindi tayo magagambala. Panginoong Hesus, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong kaharian. At ito ay hindi nagbabago. At ito ay panghabang buhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang naghahari. Ikaw ang malwalhating Diyos. Panginoon, maraming salamat dahil iyong ipinapahayag ang iyong katotohanan sa amin pong mga buhay. Noon ay hindi po namin maunawaan, ngunit Panginoon, kami nagpapasalamat dahil patuloy kang naghahayag ng iyong katotohanan sa amin. Higit po namin nauunawaan ang katotohanan ng iyong mga salita at ng iyong kalooban. Na ikaw ay mayroong kalooban para sa bawat isa upang kami ay maging puno ng buhay, maging ilaw at maging asin sa mundong ito. At tulad ng nabanggit sa Isaiah 61 verse 11, tayo po ay magiging mga puno ng buhay na magtatanim din ng mas marami pang puno ng buhay. Atin po gawin ang aksyon na ginawa ni Pastor Joshua. Sa dulo ng buhay, tayo po ay magiging mga puno ng buhay. Hilingin po natin na tayo ay mapuno ng banal na espiritu,
Dahil hindi po natin ito magagawa ng ayon lamang sa ating kapangyarihan. Banal na Espiritu, naway punuin mo kami. Panginoon, naway punuin mo kami. Maraming salamat sa iyong kalooban para sa amin. Panginoon, ikaw ay mayroong napakagandang kalooban para sa amin. Nais mo na kami ay maging puno ng buhay. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, O Diyos. Panginoon, hindi namin ito magagawa ng ayon lamang sa aming kapangyarihan, ngunit ayon sa iyong Espiritu. Panginoon, naway baguhin mo kami at tulungan mo kaming mas lumalim pa. Panginoon, hindi namin lilimitahan ang iyong pagkilos sa amin pong mga buhay. Buksan mo ang aming mga espiritual na mata upang amin pong makita at na maalis ang lahat ng mga limitasyon. Maalis, Panginoon, ang mga bagay na naglalayo sa amin. Panginoon, ang nais mo, kami ay maging puno ng buhay, kami ay maging iyong mga lingkod, ikaw ang aming buog at tanggulan. Na dapat po kaming dumaan sa makipot na daan, mahirap man, O Diyos, ngunit ikaw ang aming katulungan. Ikaw, O Diyos, ang titigil sa mga eskema ng kaaway. Atin pong ipanalangin ng ating Diyos, ang ating tanggulan. Tayo po ay manalangin ng may pananampalataya at maniwala na nais ng Diyos na tayo ay maging puno ng buhay, na tayo ay makakadaan sa makipot na daan. Dapat po nating iproklama na siya ang ating matibay na tanggulan. Sila po ay gumagawa ng prophetic action. Ng mga nasa kabilang dako ay haharap sa kaliwang bahagi. At ang mga taong nasa kanan ay haharap sa kanan. Okay, kita po natin dito ng bawat grupo ay nakaharap sa iba't ibang mga direksyon. At mula sa bawat direksyon, tayo po ay makakaharap ng laban sa lahat ng mga ito. Ngunit tayo po ay magiging tulad ng mga sandata, kalasag,
at iproklama na ang Diyos ang poprotekta sa bawat isa. Atin pong itaas ang ating kamay na hindi po tayo mapupuno ng takot at ilalagay ng Diyos ang kanyang proteksyon sa bawat isa. Sa Diyos ay wala pong takot, mayroon lamang pong pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Mayroong kabutihan at pagpapatawad. Panginoon, kahit na kami ay nasa kadiliman, ngunit naroon kang tumutulong sa amin at nais po namin iproklama na sa pagpasok ng iyong katotohanan sa amin pong mga buhay, sa aming pagtakbo sa iyong tanggulan, kami ay maliligtas. Kami ay makakatanggap ng kapangyarihan mula sa iyo. Ang iyong kaharian ay amin pong matatanggap. Mga kapatid, tayo po ay mga lingkod na pinili ng Diyos. Maaari po tayong manalangin at binigyan tayo ng Diyos ng otoridad na manalangin. Tulad ng sinabi po sa Biblia, dapat po tayong manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Ipanalangin po natin ang ating buhay, ang ating simbahan, ang Hong Kong, ang ating mga bansa, ang buong mundo. Bakit po tayo tinawag ng mga puno ng katuwiran at puno ng buhay? Iyon ay upang mapapurihan ng Diyos sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng dako. At ang katuwirang ito ay dapat na magsimula po sa atin. Atin pong ipanalangin ang ating revival, ang revival ng ating simbahan. Upang ang Diyos ay higit pang mapapurihan sa lahat ng tao. Atin din pong ipanalangin ang conference ngayong Disyembre. Ipanalangin po natin ang susunod na henerasyon na higit nawa ang kanilang pagmamahal para sa Diyos. Panginoong Diyos, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang Barrio Revival Conference, kung paano mo pong sinimulan ang apoy ng pagpapala o ng revival sa baryo ay magsisimula din po ito sa aming susunod na henerasyon. At dadalhin nga po ang revival na ito maging sa Hong Kong. At nang mapangyari nga po, O Diyos, ang propesiya ni Pastor Anton Cruz na magkakaroon ng 10,000 mga kabataan na mananalangin sa stadium at makikita po namin ang iyong revival. Panginoon, kami ay naniniwala sa iyo. Naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ay darating sa conference na ito. Panginoon, maraming salamat dahil tinawag mo kami mga puno ng buhay para sa iyong kalwalatian. Ikaw ang puno ng buhay. Jesus is there for me, who can stand against me? Nothing I can, it's all I overcome.
Mga kapatid, ibigit po natin ang ating mga mata. Banal na Espiritu, naway mangusap ka sa amin po mga buhay upang tayo ay makadulog sa Diyos at sa pagtuturo nga po ng Diyos sa atin. Ang simoy na nagmumula sa Panginoon, ang hangin na nagmumula sa Panginoon, naway matanggap po natin. Sinasabi po ng Diyos na tayo ay mag-impok ng mga kayamanan sa langit. Dapat tayong magkaroon ng liwanag sa atin pong mga buhay. Huwag maglingkod ng dalawang Panginoon. Unahin ang pagdulog sa kaharian ng Diyos at sa kanyang katwiran. Huwag manghusga ng iba. Huwag ibigay ang mga banal na bagay sa mga aso o ang ating mga perlas sa mga baboy para lamang kanilang tapak-tapakan. Tayo ay humiling sa Diyos, manalangin sa Diyos at tayo ay makakatanggap. Sa lahat po nating ginagawa, gawin lamang po natin sa iba kung ano ang ating nais na gawin nila sa atin. Dahil ito po ang kabuuan ng kautusan ng Diyos, ito po ang puno ng buhay. Tayo ay dapat na pumasok sa makipot na daan. Ang mga mabubuting puno ay mayroong mabubuting bunga. Dapat po tayo maging puno ng buhay. Ang mga masasamang puno ay magkakaroon lamang ng masasamang bunga. Huwag po tayong magkaroon ng koneksyon. Huwag magkaroon ng koneksyon sa mundo o kaya sa kasamaan. Maaaring makikita po tayo ng madaming kamanghamang mga bagay, ngunit hindi po iyon ang puno ng buhay. Ang ating tirahan, ang ating buhay, lahat ng ating ginagawa ay dapat na magawa mula sa muog ng Diyos at sa kanyang kalooban. Huwag itong patayuin sa buhangin dahil iyon ang mundo at iyon ang legalismo. Huwag manatili maging sa bundok ng kayabangan. Maging tao na marunong. Huwag po tayong maging mangmang. Mga anak, ngayon ay inyong natanggap ang mga pagtuturo mula sa puno ng buhay. Magkaroon ng mabubuting bunga sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang deposyon. Magandang umaga.